Hold up. Yamaha, Honda, two motorcycle brands that already made a slot into the hearts of consumers. Both have their own character to offer. Which one is better? Some already had their pick. Some says it is a no-brainer. But whichever side you're standing, the grass will always be greener on the other side. Today, we're going to stop your sleepless nights deciding which one suits your style. Yamaha Mio Soul I 125 versus Honda Click 125i version 2 Game Changer. Hold a strong grip to your throttle as we ride the speed of these scooters. Motorcycle envy. Sakit na natin yang mga motorista. Yun bang meron ka ng motor, hinahanap mo pa din yung wala sa'yo? O di naman kaya ay hirap na hirap kang magdesisyon kung ano ang kukuhanin mo? Well, it's not your fault dahil perang pinagpaguran mo yan. Syempre, we all want the best out of our hard-earned money. I hope this vlog will somehow help you decide which one to choose between the two hot scooter right now in the market. Yamaha MSI versus Honda Click GC 125cc's. The most requested comparison video. So on the left we have Mio Soul I 125, and then on the right we have Honda Click 125 version 2 Game Changer. So ayan, let's try to be fair as much as possible. Meron naman siyang parehas na features kagaya ng engine. They're both 4-stroke, single overhead cam, and then yun lang, liquid cooled C Game Changer 125, air cooled naman si MSI Mio Soul I. Now for additional feature, ito kickstart, may kickstart si MSI, o walang kickstart si Honda Click, electric start lang. Tapos ground clearance, ayan, si Honda Click ground clearance niya ay saan ba yun? 132 mm. See that? And then si MSI naman, Mio Soul I 125 is 135 mm. So medyo lamang ng konti si Mio Soul I sa ground clearance, pero konti lang, 2 mm. Now when it comes to seat height for the boat scoot, mas mataas si Mio Soul I 125. Si Honda Click, ang kanyang seat height ay 769 mm. While si Mio Soul I 125 ay 773 mm. Now for the seat, ito meron na siyang seat button here na yun, pag narinig mo yung sound na yon, bukas na siya. So for the Click, ang kanyang seat storage ay, hold on, 18 liters. 18 liters. Malaki. Malaki yung ano niya, seat storage. And then si Mio Soul I naman, para siya buksan, pakaliwa lang to. Ayun. Meron din siyang tunog. This one is 14 liters. 14 liters of seat storage. So unlike, meron siyang ganito
Ito, itong part na to, ganyan. 14 liters siya. Ito naman ay 18 liters. Mas malaki to. Si Honda Click 125. Naman tayo sa shock sa likod. Ito yung itsura ni Mio Soul i 125. Ayan yung shock niya sa likod. And then for the Honda Click, ito naman ang itsura niya. So yun yung dalawa. Mio Soul i Honda Click. Yun yung itsura ng shock sa likod. Dito naman tayo sa tapalodo niya sa likod. Itong si Honda Click ay mas malayo siya sa gulong. Mas malayo yung kanyang tapalodo sa likod. Si Mio Soul i naman ay malapit lang sa gulong. So medyo mas kontrolado yung dumi kapag may kasi medyo malapit lang, hindi siya masyado pupunta kung saan saan. Ayan, dito kay Mio Soul i 125. Pero yung madalas sa Facebook naglalagay sila ng mga mud guard, tire hugger, para control mo yung dumi, hindi kung saan saan pumupunta. Ayan. Okay, front wheels ng dalawang motor. Front wheel size of Honda Click 125. Sa front ay 80 by 90 with 40 pressure. And then si Mio Soul i naman ay 80 by 80. So mas malaki yung gulong nito sa unahan. 80 by 80 to. 80 by 80 by 14. CMSI. Ito ay 90 by 90 by 14. Anyway, sayang ito ay decals na lang yan. Hindi yan yung stock niya, pati ito. Ay, medyo modified na siya ng konti. Ito stock lang siya, stock. Wala pang binabago. Yung brakes nila, hydraulic, parehas hydraulic disc brake. Pag Yamaha, nasa kanan yung disc brake nya. Yung Honda Click naman ay nasa kaliwa. Yun. Kahit saan Miski yung PCX nasa kaliwa pag Honda. Yung brake sa likod, si Mio Soul i ay mechanical drum brake, while si Honda Click naman ay mechanical leading trailing. Adjustable din naman siya. Kung gusto mong higpitan, pwede siyang pa-adjust sa kasa. Kagaya kanina, pina-adjust siya para lumakas yung brake. Noong una kasi to medyo mahina yung brake nung unang labas, pero ngayon medyo maganda na yung brake nya. Now let's try the sound of the exhaust. Wait lang, nakaano pala siya. By the way, parehas silang may kill switch with a side stand. So let's try. Tahimik yung start neto ni Honda Click. Yung una niya, ayan, meron siyang muna, yung dragging sound kapag unang bukas. Syempre para uminit yung makina. Ayun yung ayan, napansin ko sa kanya. Ayun yung tunog niya. So let's try with throttle. Okay, so yun yung tunog niya with this new stylish na exhaust. Ang ganda na ito actually. Ito pa, may maganda rin dito. Itong part na to, ganda. Okay, let's try si Mio Soul i naman 125. So ganun din, meron din siyang kill switch with the side stand. So ayan, ito naman yung buksan natin. So yung tunog nito, yun sa typical na motor. Ayan.
Ayan naman extras niya. Yung ano pa rin, classic style na scoot. Ayun yung tunog. Medyo mas palaban yung tunog nitong ano, na Miyusoul i125 classic. Very familiar naman yung kanyang sound. Let's try to twist the throttle. Panel gauge naman niya, mas maganda kung makita natin to sa gabi. Ito yung dito sa kabila yung digital, ito yung classic, yung manual. Yan, manual panel. So sa gabi na lang natin tignan para mas kita yung panel. Yung bulsa, okay, so yung bulsa, mas malalim yung bulsa ni Miyusoul i. Pwede kang maglagay ng mga gamit like vape. Yan, vape. Aegis na vape, medyo malaking vape naman to. Okay naman siya, safe naman siya dyan. Tapos sa kabila, natin lagyan ng Pringles. Kasha. Maganda yung bulsa nito, convenient. On the other hand, let's try the click. Medyo mababaw yung bulsa naman nito. Pwede pa rin naman siya. Yan, ganyan lang. Mababaw eh. Ayun na yun, oh. Ayun na yun. Medyo alanganin, baka mahulog. Sa kabila naman na bulsa niya, yung mas malalim, ito, medyo mababaw din ng konti. Try natin yung Pringles. Yan, medyo pa ganun siya. Okay naman, kasya naman siya, pero mas malalim yung bulsa ni Miyusoul i125. For quick ano lang naman yan eh, mga quick access na gamit, dyan mo siya ilalagay. Mas gusto ko yung Miyusoul i sa bulsa. Nga lang pala, yung battery ng Miyusoul i125 ay naandito sa mukha, sa ulo niya, nandito. While si Honda Click 125i version 2 Game Changer is nandito. So ingat na lang tayo, kapag kabahain sa lugar ninyo, I prefer this one. And though ano naman siya, sealed naman yon, pero hindi natin alam mo pag nalubog, diba? So better off, I like this one more when it comes to baha. Busina pala, pakinggan natin. Busina for Miyusoul i125. And then busina for Click 125 version 2 Game Changer. Oh, malakas. Mas malakas. Skandaloso, malakas. Mas malakas ang busina nito. So nagising yung mga kapitbahay. Pasensya na kayo. Ito, kaysa dito, mas malakas yung busina ng Click kaysa sa Miyusoul i125. Galing. Gusto ko yun. Now for the tires, obviously sobrang mas maganda tong kay Click dahil mas makapal yung kanyang rubber and tubeless na siya, unlike dito kay MSI na hindi pa. Ito namang handlebar for pillion ride ay gasgasin yung kay MSI at sobrang ganda naman ang quality nitong kay Click. Magandang pagkaka-paint, hindi masyado magagasgas agad. So point for the Click there, and yep, that's it. 1, 2, 3, go. Bitaw. Isa pa. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, go. Bitaw. Ikaw muna, Norman. Hindi ko. Okay, bitaw. Yung sa'yo naman. Malakas yung sila. Ay.
Okay, so when we talk about the headlight, we took a short ride to Tagaytay here, and as I've noticed, in low beam ay mas malinaw si Honda Click. Now here in the high beam, mas malayo naman ang kayang marating ni Miyuso i125. So ayun yung napansin ko between the headlight of these two scooter. Headlight for Click. Low beam, high beam, low beam, high beam. Miyuso I light headlight test, low beam, high beam, low beam, high beam. Full details on the digital panel of Honda Click is very commendable, but medyo naliliitan ako sa kanya, so hindi rin masyado kita in details. Peripheral view, hindi siya hagip ng side gaze, so medyo yuyuko ka pa. Now, for the manual gauge of Miyuso i125, very straightforward. Wala ka naman masyadong makitang details, but at least hagip siya ng peripheral view, your side gaze habang nagdadrive. Kita mo kung gaano kabilis yung iyong speed. One thing I really like about Yamaha is their headlight variation. When it comes to MSI, it's very simple but elegant. It's sophisticated. Sobrang simple pero ang lakas ng dating. Sobra. Now, Honda really changed the game with a game changer. Look at how futuristic, modern, very slick, talagang head turner itong bago nilang headlight for this 125 GC. Now let's take a look to the turn lights or signal lights. As you can see, both bikes doesn't have an hazard button yet. But when you notice the difference between the two, the Honda Click is very stylish. On the other hand, when it comes to safety, mas kita sa gabi itong si MSI 125. So, ganun talaga eh. Ang pinapangamba ko dito sa turn lights ng Honda is kapag nadali-dali siya ng angkas or something, baka mabali. Pero matibay naman ang pagkakakabit, kaya okay naman, pogi naman. Now, here's the signal lights in front. Ganun pa rin ang stand ko dito. Mas stylish talaga si Honda when it comes to the turn lights, but mas kita talaga si Miyuso I sa gabi kapag kaliliko. So yan, I'll give you time, titig-titigan ninyo, baka sakaling makapag-desisyon na kayo kung alin sa dalawa ang pipiliin ninyo. Music! Hold up. Okay, the price of the Honda Click 125 version 2 Game Changer, it is 74,900 pesos SRP for full price. Then the Miyuso i125 is 79,900 pesos. Okay, so based on your style of riding motorcycle, it's still up to the consumers kung ano mas okay para sa kanila. Syempre si Miyuso ay binabalikan ng consumers is Mio. Sinabing Mio, talagang andyan na yung pangalan niya. Kahit saan ka humanap ng parts, meron in case of emergency or modification, madaming mahahanap. Now for the Honda Click, it is what it is. I mean, wala ka naman dapat nang baguhin sa kanya, sobrang pogi naman niya. But it depends upon the taste. Siyempre, iba-iba naman tayo ng taste when it comes to motorcycle. Kung ano mas pogi sa inyo, it's still up to you. For the Honda Click, dito kasi sa lugar namin, medyo bago si Honda Click. So, konti lang yung pagkukuha na namin ng parts for accessories and sa mga major parts of the motorcycle.
Kaya kung ganun yung situation, I'll go for MSI. But if not, kung nasa near naman kayo ng maraming pagkukuhanan ng parts, then go for the Click. Kasi ayun na siya, mas mura yung Click. So more on value of money, I'll go for Click. For the trust, when it comes to riding the motorcycle, I find Miuso I-125. I feel more secured in riding Miuso I-125. And for the Click, medyo bago pa siya sa akin. So we don't know still kung ano pa yung mga pwedeng mag-use. So dapat mag-search din tayo sa mga forum, sa Facebook, sa internet, kung ano yung mga possible issues. Now for the issues, speaking of which, for the Miuso I-125, the issue that I encounter here ay maalog yung kanyang fairing sa unahan. Yun, itong part na to, yan. Naalog siya, medyo maalog. So, ayun lang. Pero nilalagyan nila ng mga foamies, iba lalagyan ng sponge. After nun, wala naman ng alog. Pero din ako naririnig na meron daw katok sa makina. Well, it depends upon the user. Kung pinapabayaan mo, hindi ka nagre-regular change oil, tune up, hindi talaga magkakaroon ng problema. Now, for the Honda Click version 2, sa Facebook naman, ang mga nakikita kong issues dito, isolated cases naman siya, is yung panel. Kapag ka nalagyan ng pressure yung kanyang panel gauge, nagkakaroon ng tubig, ng moisture sa loob. Pero isolated naman, parang yung mga unang labas lang naman daw yon. And then, may dragging issues din daw. I don't know yet, hindi ko pa naman na-experience. And yeah, looking forward na yung mga binago dito as an upgrade will be reliable. Kagaya ng liquid cooled, syempre dagdag maintenance siya every 2 months or 1 month. You have to change or you have to refill the liquid cooled. Unlike si MSI, air cooled, so linis-linis lang siya ng air filter. Yun lang, ang modify lang naman dito is yung gulong niya, merong decals, tapos yung nasa gulong na yon, yung cap. Dito wala pa. Yung ano lang, cellphone holder, kasi ginagamit ko siya for long ride. So we're gonna test this one. I'm gonna give you an update on what will happen, because we're gonna test this one in Holy Week. We're going to Bicol. So matetest natin yung kanyang ability for both bikes. I'm gonna upload an updated video about that long ride pagpunta namin ng Bicol. So stay tuned. If you like this video, don't forget to hit the thumbs up button. Don't forget to like, share, and of course, dahil pinaghirapan natin tong video kahit papano, subscribe. Okay? Thank you so much, and I hope to see you in the next vlog. Bye-bye for now. To be honest with you, kahit naka-combi brake si Honda Click, mas responsive at mas malakas pa rin yung brake ni MSI. Kahit in-adjust na naman yung kay Click. When it comes to balance, mas gusto ko rin si MSI. Pero bawi naman kasi pogi naman si Click. So it will give you the confidence to drive it with no hesitation. Kung nagbabala ka palang kumuha ng motor, I hope nakatulong ako kahit papano sa pagde-decide mo kung which one ang gusto mo talagang kuhanin or bilihin. Well, kung meron ka na ng isa sa mga motor na to, either MSI or Honda Click GZ, keep it. You're a sure win. Kasi kahit alin man dito sa dalawa ang mapili mo, sigurado panalo ka na sa performance, sa quality. They both have a branded name, so talagang wala ka ng talo. Ngayon, kung hindi ka mapakali, may pambili ka naman ng dalawa, di dalawa kuhanin mo para matahimik ka at tapos ang usapan. Ride safe! Again, my name is Ned Adriano. See you in the next vlog. Peace. Subscribe. Ride safe. Bye-bye. Please don't talk about